2 Timothy chapter 2, verse 13. If you are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. And for this morning, let us welcome our speaker, Pastor June Oropesa. Praise God. Good morning. Good morning. Pwede po bang pakilingan ninyo ang inyong mga katabi? Pakisabi, good morning. Sa inyong harapan, sa inyong pong likuran, pakibati po ang inyong ating mga kapatid sa Panginoon. Pakisabi, good morning. Welcome sa Blessed Hope. Yan. Hallelujah. The Lord is so good. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos sa bawat pagpapalang tinatanggap natin. The Lord is just so good. This month, we are talking about God Unfailing series. Sabihin mo nga, God Unfailing. God Unfailing series. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na kailanman ay hindi tayo binibigo, no? In the past 2 weeks, we've been listening and ninanamnam natin yung kabutihan at katapatan ng ating Diyos. At naniniwala po ako na maraming bagay ang inire-reveal at pinapakita sa atin ng Diyos, no? And for this morning, itutuloy po natin ang ating series at ang title po natin ay pinamagatang, Oh Why So Faithful? Sabihin mo nga, Oh Why So Faithful? Yan, napakatapat. Oh Why So Faithful? Naranasan mo na ba sa buhay mo na, alam mo yung pakiramdam na pag humarap ka sa Panginoon, alam mong bagsak ka? Parang pagka me time mo na, pag devotion time mo na, magpe-pray pa ba ako? Lord, alam mo na to. Kumbaga sa exam, alam mo na to. Bagsak ako, Lord. Harap pa ba ako sa'yo? Tapos, kinabukasan, sunod-sunod yung blessing. Ngayon, ikaw nagtataka ka. Bakit ganun? Kagabi, bago ako mag-pray na napilitan pa nga ako, nahihiya ako eh. Parang bagsak naman ako sa pag-assess ko sa sarili ko. Bakit ganun? Bakit ang sarap ng ulam? Bakit tahimik ang kapitbahay ko? Wala yung bagong biling JBL na yumayanig ang buong barangay. Bakit ganun? Bakit hindi umulan? Naglaba ako. Bakit ganun? Parang okay lahat. Kahapon, pakiramdam ko, bagsak ako sa Diyos. Di ako nakapag-pray, di ako nakapag-devotion. Pagkagising ko, cellphone agad ako. Bakit ganun? Or, ganito naman, nag-pray ka nung gabi, pakiramdam mo, perfect. Lord, salamat sa araw na to. Ang bait-bait ko. Kumbaga sa kriteria mo, pasok lahat.
Ready kang humarap sa Lord kasi medyo proud ka ng konti kasi na tama yung buong week mo, buong araw mo. Tapos kinabukasan, hala ka. 6:00 pa lang. Papatugtog na yung kapitbahay mo ng I am not a... Sabog yung bass ng gano'n. Nung naglaba ka, umulan. Alam niyo po, yung asawa ko kalaban ng Diyos yan pag umuulan eh. Maglalaba ba ako? Sabi ko, sige, maglaba ka. Kapag nire-ready niya na, kumukulimlim na. Sabi ko, wag na nga, kumukulimlim na eh. Pag tinabi niya na, iinit na ulit. Sabi ko sa kanya, wag mo kasing sabihin, naririnig ka ng Diyos. Kaya ang biruan namin, pag maglalaba siya, uy, mainit ah. Nag-aabang daw si Lord oh. Pero kinabukasan, nung gabi, okay ka, kinabukasan, lahat ng bagay sa buhay mo hindi okay. Maraming pagkakataon na nararanasan natin yung mga ganitong bagay. Parang ironic na kahapon di ka okay, pero lahat kinabukasan sa'yo, ayos. Or, baliktad naman, ngayong araw, tingin mo na perfect mo yung buong araw mo, kinabukasan, lugmok na lugmok ka kasi kung ano yung mga bagay na nangyari sa'yo. Pero, gusto kong malaman mo, ito isang bagay. Pareho, sa dalawang experience na sinabi ko sa'yo, parehong tapat ang Diyos. Amen? Talaga, Pastor? Kahit hindi okay yung araw ko, tapat ang Diyos? Opo. Tapat ang Diyos. Sabi mo, tapat ang Diyos. Okay ka, tapat ang Diyos. Hindi ka okay, tapat pa rin ang Diyos. Doesn't matter. Tapat ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Hindi lang po tanghali ang tapat. Pati ang Diyos. Meron pong 3 bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Taking from 2 Timothy chapter 2 verse 13 on how should we understand God's faithfulness. Bakit ba siya faithful? Bakit ba faithful ang Diyos? Bakit ba kahit hindi okay yung isang linggo ko, faithful pa rin ang Diyos? Bakit okay ang isang linggo ko, faithful pa rin ang Diyos? Let me share to you 3 things from 2 Timothy chapter 2 verse 13 on how we should understand God's faithfulness. Kasi we always have the tendency na kapag hindi okay ang lahat, hindi faithful ang Diyos. Ulitin ko, we have the tendency na pag hindi okay, salamat po, ang mga bagay-bagay sa ating buhay, hindi faithful ang Diyos. Mali. Sabi mo sa tabi mo, mali yun. Sige po, sabihin nyo, mali yun. Hindi ako okay. Hindi faithful ang Diyos. Mali yun. Hindi okay ang pamilya ko. Hindi faithful ang Diyos. Mali yun. There are 3 things that I can prove to you that whatever it is that is happening to you, God is faithful. Amen? Let's begin. Number 1, on why so faithful? Why God is so faithful? God's faithfulness has nothing to do about us. Number 1, God's faithfulness has nothing to do about us. 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains. If we are faithless, He remains faithful. Ang katapatan ng Diyos ay walang kinalaman sa kahit anong bagay tungkol sa atin, mga kapatid. Hindi tapat ang Diyos dahil nilikha niya tayo. Hindi tapat ang Diyos dahil sinasamba natin siya. So dahil sinasamba natin siya, tapat siya, hindi po dahil doon. Hindi tapat ang Diyos dahil nagbibigay ka sa church. Hindi tapat sa iyo ang Diyos o sa ibang tao dahil nagbibigay ka sa ibang tao.
Hindi tapat ang Diyos kasi mabait ka. Alam niyo po ba yon? Mabait ako kaya tapat sa akin ng Diyos. Hindi po. Hindi tapat ang Diyos kasi tapat ka. Hindi tapat ang Diyos para tapatan yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Hindi rin para patunayan niya yung pagiging Diyos niya. Walang kailangang patunayan sa atin ng Diyos. There was nothing to prove. God doesn't have to prove Himself na, hoy, magiging tapat ako sa iyo para malaman mong Diyos ako. He doesn't have to. Kasi matagal niya na yung pinatunayan. Amen? Matagal niya na yung pinatunayan. Sa simula ng likhain niya ang mundo, hanggang sa ngayon, tapat siya. Hindi na natin yun makakwestiyon. Kaya nga walang kinalaman sa atin ang katapatan ng Diyos. Walang kailangang patunayan ng Diyos sa atin. His faithfulness is constant. Sabihin mo, constant. Hindi po yan nagbabago. Ang faithfulness ng Diyos, kung paano siya nagsimula hanggang ngayon, hindi po yun nagbabago. Kaya hindi pwedeng magbago yung faithfulness niya sa atin dahil lang sa hindi ka mabait o dahil mabait ka, dahil sa may ginawa kang tama o may nagawa kang mali. Hindi yun magbabago para sa atin. Dahil hindi yun nakadepende sa atin. It was never dependent on anything or anyone. Ang katapatan ng Diyos ay katapatan ng Diyos. Tapat ka man o hindi. It has nothing to do about us. Hala, nagkasala ako. Di na faithful si Lord sa akin kasi pumalpak ako. No. His faithfulness, again, is not dependent on anyone. Hindi ito nakadepende sa atin. You fail? Yes, you did. Yes, we do. Tayo lang ang pumapalpak. Hindi kasama si Lord. Amen? Tayo lang ang hindi nagiging tapat. Hindi kasama si Lord. Huwag natin idamay ang Diyos sa karakter nating pabago-bago ng isip. Tayo lang yun. Tayo lang ang pabago-bago ng isip. Noong ang Diyos nagdesisyon na iligtas ang tao, hindi nagbago ang isip niya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gusto niya. Kahit yung pinaka-corrupt na politiko, gusto niya pa rin yung maligtas. Alam niyo po ba yun? Tayo ayaw natin sila maligtas. Pero ang Diyos gusto niya. At hindi yun nagbabago. At walang makakapagpabago nun. Kasi nga, ang katapatan niya ay hindi nakadepende sa atin. Tapat siya magpawalang hanggan. Amen? Amen po ba? Hindi si Lord pa nagbabago ng isip. Ay, tapat ako ngayon, bukas, pag-isipan ko. Ay, tapat ako ngayon, bukas, ewan ko lang. Tingnan natin, depende sa'yo. Hindi po. Hindi po ganun ang Diyos. Kung ganun ang Diyos mo, hindi yan ang Diyos. Sapagkat mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang katapatan ng Diyos. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. Tayo lang ang nagbabago-bago. Tayo lang po ang pabago-bago. May kilala ka bang pabago-bago ng isip? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, pabago-bago ka ba ng isip? Pabago-bago ba tayo isip? Kung ikaw ay young people, taas ng kamay, young people. Young people. Ano, matanda lahat? Young people. Sige, taas kamay. Young teens, young adult, young people. Bata pa, young. Young people. O, yung hindi nagtaas. Lord, patandain mo pa itsura. Young people, kung ikaw ay kabataan at gusto mo na mag-asawa, tapos pabago-bago ka ng isip, parang awa mo na, wag ka muna mag-asawa. Makakasakit ka.
makakasira ka ng buhay ng iba. Huwag mong i-baby ang sarili mo, wala kang mararating sa ugaling pabago-bago. Make up your mind. Sabi mo sa sarili mo, make up your mind. Dapat consistent tayo. Habang patanda, pa-consistent. Alam niyo po, sakit ko po yan eh. Sakit ko po yan. Wala po akong natatapos noon ha. Pabago-bago po kasi ako ng isip. Gusto kong mag-police. Ay, sige, mag-HRM na lang ako. Ay, sige, mag-ano na lang ako. Ay, sige, mag-electronics na lang ako. Ay, sige, kung ano yung nandyan, yun na lang. Pabago-bago ako isip. Naalala ko nung papasok ako ng Bethel, kinausap ako ni Pastor. Sa Chillax. Nung masarap pa yung sisig nila, ewan ko kung masarap pa yung sisig nila. One-on-one kami. Sabi niya sa akin, June, eto, usapang lalaki. Parang awa mo na, tapusin mo yan. Parang awa mo na, tapusin mo yan. Para meron kang isang bagay na masasabi mong natapos mo. At para umusad ang buhay mo. Nung natapos ka po, doon po nagsimulang umusad ang buhay ko. Ganun pala. Kailangan pala, tapusin mo kung ano yung sinimulan mo. Kailangan consistent. Kasi kapag hindi ka consistent, wala kang makakating. Wala kang pupuntahan. So mga young people, huwag kang magbabago-bago isip. Firm ka. Ito ang gagawin mo, yan ang gawin mo. Kung yan ang gusto mong gawin, gawin mo ang gusto mong gawin. Pero huwag kang magpapabago-bago ng isip. Sabi mo sa katabi mong kabataan, huwag kang pabago-bago ng isip. And when we are consistent, listen, kapag tayo po consistent sa buhay natin, we get to understand how God is faithful. Kasi dahil consistent yung alignment mo, uma-align sa consistency ng Diyos. At ngayon naiintindihan mo, kaya pala siya faithful. Ito pala yung consistency ng faithfulness ng Diyos. That's how you understand it. Kailangan mo ring maging consistent. Kailangan mo ding maging faithful. Tapat, diretso. Magkakasala ka, magkakamali ka, o magkasala ka man, magkamali ka, faithful siya. Hindi po yun magbabago. Pero ito ang warning. May warning po tayo, mga kapatid. Hindi porket faithful siya, kahit papalpak tayo, abusuhin po natin. Hindi yan nakakaligtas sa mata ng Diyos. Yes, faithful siya. Pero hindi niya sinabing walang consequence. Opo, tapat ang Diyos. Faithful siya. Yes, He is. Hindi yun magbabago kahit ano pa ang magawa mo. Pero, hindi niya sinabing walang consequence. One day or the other, someday, we will earn whatever consequence sa bawat actions na ginagawa natin. Pero, faithful siya. Sabi mo sa katabi mo, faithful siya. So, faithful ang Diyos sa'yo, maging faithful ka din. Maging faithful ka na lang din. Mas masarap kaya yung faithful ang Diyos sa'yo, tapos ikaw din, sumusunod ka doon. Ang hirap ng faithful ang Diyos, tapos ikaw hindi. Nagko-contradict. Alam mo yun, nagko-contradict ang buhay mo. So, faithful ang Panginoon sa'yo, maging faithful ka din sa Panginoon at sa mga bagay na pinapagawa niya at ginagawa niya sa buhay mo. So, number 1, God's faithfulness has nothing to do about us.
It is, it is never about us, church. Number 2, God's faithfulness is His character. Sabi ng 2 Timothy, for He cannot disown Himself. Ang mga bagay na kasama ng character ng Diyos ay hindi mo maiaalis sa Kanya. Pag character ng Diyos, character yun ng Diyos. Hindi mo yun pwedeng tanggalin o baliin. Kasi siya yun. Okay? He cannot disown Himself. Siya mismo. Dahil character niya ang faithfulness, hindi pwedeng ni minsan sa kanyang lifetime, sa kanyang pagiging Diyos, ay magiging unfaithful God siya. Hindi pwede. Bakit? Kasi hindi niya yun pwedeng gawin sa sarili niya. Labas yun sa karakter niya. Hindi mako-conflict ng karakter ng Diyos ang sarili niya. Bakit? Dahil siya ay Diyos. At siya ay hindi nagbabago. Ganon din ang mga bagay na ginagawa niya. Kung siya ay hindi nagbabago, hindi rin nagbabago ang faithfulness niya. Hindi niya pwedeng i-conflict ang sarili niyang karakter at hindi siya gagawa ng mga bagay na out of character. Nature ng Diyos ang hindi nagbabago. Kaya ganun din po ang kanyang actions. It goes hand in hand. Kung ang nature ko ay faithfulness, ang mga bagay na gagawin ko ay faithfulness. Kung ang nature ko, tulad natin, for some reason, naging nature natin ng makasalanan, ang ating mga nagagawa ay towards sa pagkakasala. Pero, salamat sa Panginoon kasi may pagliligtas, may paglilinis, may sanctification na ginagawa. Para yung dating nature mo mapalitan. Maging kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. Kung tapat siya, kahit pa hindi ka tapat, dahil karakter ng Diyos ang katapatan, hindi siya magdi-disobey sa sarili niyang karakter. Dahil lang pumalpak tayo. Hindi po. Oo, special ka dahil binigay niya si Jesus para sa kaligtasan natin. Amen? Amen po ba? Amen. Pero hindi ka ganun ka-special para ibahin ng Diyos ang actions niya at idedepende niya to sa actions mo. Hindi po. Sana ikaw na lang yung Lord. Hindi po ganun. Hindi tayo ang Lord. Alala niyo po, nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus, sabi natin, Panginoong Yesus, ikaw na maging Diyos ng buhay ko. Ibig sabihin, ipinapakover natin sa Diyos yung ating buhay. Siya masusunod. Nasa Kanya ang Lordship. At buti na lang, nasa Kanya ang Lordship. Isipin niyo po kung nasa kamay natin. Naku po. Pabago-bago po tayo ng isip, tayong mga tao. Lahat tayo. Pabago-bago tayo ng isip. Hindi tayo consistent. Pwedeng bukas okay sa'yo. Sa susunod na buwan, hindi. Ganon tayo. Lahat nakadepende tayo sa nararamdaman at sa ikapapakinabang natin. Doon tayo nakadepende. Pero buti na lang. Sabi mo, buti na lang. Buti na lang ang Lordship nasa Diyos kasi hindi siya nagbabago at habang buhay siyang tapat. Amen? Amen. Tapat ang Diyos, period. Amen po ba? Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord for that? Kapatid, pwede mong sabing hindi siya faithful. Pwede mong sabing mali itong sinasabi natin. Pero kahit ikaw sa sarili mo, pag inalala mo ang mga bagay na nangyari sa'yo, alam ko at alam mong kahit kailan, walang segundo sa buhay mo na hindi naging tapat ang Diyos. Alam mo yan. Alam natin yan. Kahit masama ang loob mo sa Diyos, nagtatampo ka,
Kasi yung gusto mo hindi naibigay, alam mo na tapat pa rin ang Diyos. Na tapat ang Diyos nung hindi niya binigay sa iyo yung gusto mo. Amen? Amen. Madalas yan nalalaman natin, naiintindihan natin. Mga 10 years. Marami tayong pinagsisisihan kapag tumatanda tayo. Pero alam natin na part yun ng katapatan ng Diyos. Buti na lang, Lord, hindi mo binigay sa akin. Baka nasira ang buhay ko. Buti na lang, Lord, hindi mo binigay kasi baka lumayo ako lalo sa'yo. Nagpapasalamat tayo sa mga sakit, sa mga hirap na naranasan natin noon kapag tumatanda na tayo. Well, sino ba naman magpapasalamat kapag ngayon ka nahihirapan? Totoo din naman. But, hold on to your faith, kapatid. Tapat ang Diyos. Eventually, makikita mo yan. Tapat ang Diyos. Buti na lang. Buti na lang. And because of that, we say, praise the Lord. And we say, praise the Lord. Hallelujah. Buti na lang, karakter niya to. Buti na lang, hindi niya i-disown ng sarili niya para hindi siya maging faithful. Kasi kung magbabase siya sa resulta ng actions natin, kapatid, walang langit. Wala tayong aabutang langit. Kung ibabase ng Diyos sa atin, wala tayong aabutang langit. Kahit sumamba ka, pag pumalpak ka at hindi na tapat ang Diyos, wala na, tapos na tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Praise the Lord for He is faithful forever. This is one of the things na dapat nagtutulak sa atin na patuloy na sumamba at pagamit natin ating mga buhay sa ating Diyos sapagkat tapat ang Diyos. Amen. Hallelujah. Number 3, this is the last. God's faithfulness is His will. Sabi natin, sa una, God's faithfulness has nothing to do about us. God's faithfulness is His character. Number 3, God's faithfulness is His will. He remains faithful. Hindi lang niya ito character, kundi mga kapatid, ito din po ang kagustuhan ng Diyos. Siya mismo gusto niyang maging tapat sa iyo at sa akin. Sinasadya ng Diyos yung kanyang katapatan. How awesome is that, mga kapatid? No po, na sinasadya ng Diyos yung katapatan niya. Bakit faithful si Lord? Simple lang. Kasi gusto niya. Kasi kalooban niya. And whatever He wills, prevails. Always remember this, church. And whatever He wills, prevails. Kung anong kalooban ng Diyos, kahit anong gawin mo, mangyayari yon. Kasi kalooban yan ng Diyos. Anong laban natin dyan? Kalooban ng Diyos yan. Pwede mo yung takbuhan, pwede mo yung layuan, pero dadating at dadating ang araw na mangyayari yan. Bakit? Kasi kalooban yan ng Diyos. And whatever He wills, prevails. At dahil kalooban po niya ang kanyang faithfulness, makakasiguro tayong hindi tayo iiwan ng Diyos. Na hindi niya tayo pababayaan at patuloy tayong pagpapalain kasi tapat siya at gusto niya yun. Praise the Lord. At walang kahit anong bagay ang pwede mong gawin para tumigil siyang maging tapat.
is the best thing about God's faithfulness. Wala kang kayang gawin na pwedeng magpatigil sa Kanya para maging tapat siya. Na Lord, gagawin ko to para tumigil kang mahalin ako. Wala. Wala, mga kapatid. There was a season ng aking buhay na sinubukan ko to. Kasi masama loob ko sa Kanya, sa Diyos. Talagang sinubukan ko talaga. Sadya at kagustuhan ko. Sarili ko talaga na sisiguraduhin kong sa susunod na haharap ako sa Diyos, hindi niya ako gugustuhin tingnan. That's what I did. I tried doing it. Nilid ako noon para gustuhin ko na lang ding magpakamatay. Kasi, ba't pa ako haharap dito? Ba't pa ako haharap sa Diyos? Gagawin ko to, tapos dahil hindi na ako makakaharap, tapusin ko na. That's what I thought. But you know what? After I did it, wala ni isang segundo ang naiparamdam sa akin ng Diyos na iniwan ako. All throughout, hanggang ako yung makarecover, God was supplying everything. From emotional support, from financial support, everything. Kaya ang sabi ko sa Diyos, bakit ba mahal mo ko? Ang dumi-dumi ko na. Sirang-sira na ako. Bakit ayaw mo kong sukuan? Ba't ayaw mong tumigil akong mahalin? And that's where everything about God changed in my life. Doon ko na lamang wala palang kahit anong bagay na pwede kong gawin ang magpapatigil sa Diyos para mahalin tayo at tumigil siya para maging tapat sa atin. Wala. Wala. Even Paul said it. He considered himself the worst of the worst. But he knows, and he said, na itong worst na to, binuhusan pa rin ng grasya at pag-ibig ng Diyos. If you ever feel that I'm the worst, let me remind you na paboritong mahalin ng Diyos yung mga worst. Love na yan. Kung sinasabi mong wala na akong pag-asang magbago, kung sinasabi mong masama akong tao, kung sinasabi mong wala na, sira na ang buhay ko, gusto kong malaman mo ngayon na tapat ang Diyos at hindi yun magbabago. At wala kang kayang gawin para tumigil siyang mahalin ka. Mahal ka niya mula noon, ngayon, at magpakailanman. Walang duming hindi kayang linisin. Walang sira na hindi kayang ayusin ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Basta yun ang kalooban niya, yun ang magaganap. Being faithful is part of His will, and His will always prevail. He will remain faithful because He will. And this is where I will end.
I want you to look back. Subukan nating alalahanin. Balikan mo lahat ng iba't ibang pangyayari at season ng buhay mo. Yung mga magandang nangyari, sama natin pati yung mga pinakapangit na nangyari. Alalahanin po natin. Pwede po ba yan? Sige nga po, pikit tayong lahat. Pikit tayong lahat. Habang nakapikit tayo, alalahanin natin. Alalahanin natin yung mga alam mo, ikaw mismo sa sarili mo, sinukuhan mo sarili mo eh. Sige, balikan mo yon. Balikan mo yung mga panahon na ikaw mismo sumuko ka sa sarili mo. Nung nagkaroon ka, ano man yung nagkaroon ka, nung nagkaroon ka ng saya-saya mo, nung nawalan ka ng sakit-sakit sa'yo, everything that happened to you, including yung mga pangit at masamang nangyari, remember it. You know what? Ngayong inaalala mo siya, nung panahon na yon, masakit sa'yo. Nung panahon na yon, hindi mo maintindihan. Pero ngayon, di ba, faithful ang Diyos? Di ba? Tapat siya. Nung nawalan ka, naranasan mong mawalan. Naintindihan mo yung pakiramdam ng wala. Kaya maraming bagay sa buhay mo ang pinahalagahan mo. Kasi nung nawalan ka, naintindihan mo yung value. Nung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yung mga bagay na nais ng puso mo, at kahit yung mga bagay na luho na lang, pero ibinigay pa rin ng Panginoon sa iyo, at ibinigay yun sa iyo ng Diyos nung panahon na pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat. Showing na, dapat ako sa iyo, anak. Faithful ako. Kahit ikaw hindi, faithful ako. Nung nagkasakit ka, nalaman mo kung paano mag-sustain ng Diyos. How faithful He is. All throughout hanggang gumaling ka. During the moment of pain, hindi mo yan maintindihan. But moving forward, when you look back, grabing katapatan ng Diyos pala sa buhay ko. Grabe pala. Wala palang kahit segundo na pinabayaan ako ng Diyos. Hanggang ngayon, sa mayroon at sa mawalan, sa kasaganaan at kagapitan, sa sakit at malusog na pangangatawan, wala ni isa, wala ni minsan sa mga yan ang pinabayaan ka ni Lord. Tama, di ba? You can assure that. You can attest to that. Ikaw mismo, testimony ka niyan. Pero may mga season na masayang-masaya ka. Nalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. May mga season na malungkot ka. Nagalit ka na lang sa Diyos. Nalimutan mo man lang magpasalamat. O nagalit ka na lang. Walang kahit isang beses sa buhay mo ang hindi naging tapat ang Diyos. Lagi siyang tapat. God is always faithful. Sabihin mo nga, faithful. Kahit hindi ikaw, kahit ayaw mo, o sadyain mong maging unfaithful, He will remain faithful. So, we keep on holding to the Lord. Lagi po nating mas piliin na lumapit sa Panginoon. Lagi po nating mas piliin manampalataya sa katapatan niya.
For everything in this world will fail, but God will remain faithful. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Gusto ko pong awitin natin itong kantang ito. Ito yung una natin kinanta kanina. At gawin natin itong panalangin. Totoo naman ang pagmamahal ng Diyos sa atin, walang katulad to. Kasi wala namang, tayong mga tao, sabi nga natin, pabago-bago tayo ng isip. Pero ang Diyos, habang buhay siyang tapat. Mawawala ang lahat sa mundong ito, pero mananatili ang katapatan ng Diyos para sa atin. Pangipanalangin po natin ito sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Malapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Hallelujah. Totoo po, Panginoon. Kahit kailan hindi kayo nagkulang sa amin, O Diyos. Sa pagmamahal, sa pagpapala, sa presensya. Di minsan, hindi mo kami iniwan, O Diyos. Bagaman may mga pagkakataon na yun ang aming tingin, na yun marahil ang aming pakiramdam. Pero hindi ito nakabase sa pakiramdam namin. Hindi ito nakabase sa aming pagtingin. Sapagkat ang katapatan mo ay walang hanggan. Sapagkat ang katapatan mo ay hindi nagbabago. Dalangin namin, Panginoon, na araw-araw mo itong ipaalala sa amin.
na araw-araw na buhay namin, O Diyos, ipaalala mo sa amin na tapat ka at hindi ka nagbabago. Ano man yung aming pagdaanan, masaya man, mahirap man, malungkot man, may galak man, sa lahat ng panahon, sa lahat ng season ng buhay namin, dalangin namin, Panginoon, na patuloy at lagi mong ipaalala sa amin ang iyong katapatan sa aming buhay, O Diyos. Na hindi ka nagkukulang, na lagi kang sapat, at sobra pa, at higit pa, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ito ay karakter mo, dahil kalooban mo, na ikaw ay maging tapat sa aming buhay. Salamat dahil ganito mo kami iniibig, O Diyos. Alam namin na mapaparang lahat sa mundong ito. Subalit meron kaming Diyos na alam namin pwede naming kapitan. Pwede naming asahan sapagkat hindi ka nagbabago kailanman. Ang katapatan mo simula kay Abraham, simula kay Adan sa mga unang tao, kay David, sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano, hanggang ngayon, alam namin walang nagbago, O Diyos. Tapat ka pa rin sa aming mga buhay. Salamat sa katapatan mo, Diyos. Hallelujah. 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 Magpasalamat kami sa iyong katapatan mo, Diyos. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Ikaw ay aming sinasamba, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Oh, salamat, O Diyos. Salamat. Salamat. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Diyos. Tanggapin po ang pagpapala ng Ama na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng ito sa ating mundo. Ang Diyos na naghanda ng lahat ng ating kakailanganin bago tayo likhain. Ang Diyos na tapat na sinigurado niya lahat ay mayroon available para sa atin. Pagpalain ka ng Ama. Pagpalain ka ng kanyang anak na si Jesus na naging tapat upang tayo'y magkamit ng kaligtasan. Linisin tayo ng kanyang banal na dugo. Patawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. At balang araw ay makasama natin sa piling ng Ama. Tanggapin mo ang pagpapala ng banal na Espiritu na tapat na gumagabay sa atin saan man tayo pumunta. Pagpalain niya ang iyong mga paa at pagpalain niya ang bawat lugar na tatapakan ng iyong mga paa. Pagpalain niya ang iyong kamay at bawat bagay na hahawakan ito. Pagpalain niya bawat salitang lalabas sa iyong bibig na maging pagpapala ito sa mga taong nasa iyong paligid. Pagpalain tayo ng banal na Espiritu na palaging sumasama sa atin. Ating maingat na ibinabalik sa ating Diyos na dakila, sa ating Diyos na mapagmahal, sa ating Diyos na walang hanggang katapatan. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sige po, hawakan po natin ang ating mga envelope at ipanalangin natin ang ating tithes and offering. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings na natatanggap namin, Lord. Lord, ngayong umaga, tanggapin mo yung aming mga pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Nawa po ay i-bless mo pa kami, Panginoon, para magamit pa yung mga blessings na to sa ikalalago ng gawain mo, Lord God. Ikaw ang sinasanba namin at pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, dadaan po tayo sa magkabilang gilid at lalabas po tayo sa gitna. Happy giving po!